Abay, habang nag-e-edit nga ako kanina, pinanunod nga ng anak ko, sabi niya, Mami Magic, naglalakad nga raw itong sibuyas at bawang. Happy Friday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxanne at hindi ka pa nakafollow sa aking page, ay baka naman. For today's video, samahan niyo ako sumideline dahil nagpabalot nga ng libro itong kapitbahay namin. 150 pesos nga pala yung bayad sa akin dito sa pagbabalot nga nito, kaya naman for the go. Sayang din yun, pang merienda rin namin yun. Bali 14 pesos nga ito lahat na babalutan ko at may adhesive na nga rin itong plastic cover. Maganda na nga rin yung ganitong plastic cover at hindi ka na mahahassle sa paggupit-gupit pa ng scotch tape. Sa bawat dikit nga nitong plastic cover ay hinahagudan ko nga ng pamunas para nga hindi magkaroon ng bubbles. Dahan-dahan lang din talaga yung pagdikit ko at baka nga magkamali ako, mahirap na. Once kasi na dumikit na siya sa pinakapapel ay mahirap na nga rin siyang tanggalin. Bali ganito nga yung ginagawa ko, inaalis ko lang yung pinakapapel sa gitna tapos sinicenter ko nga itong libro. Then saka ko ididikit dahan-dahan yung plastic cover sa pinaka-front page. Ansya lang nga ng suot ko ditong pantulog, kala mo talaga lamig na lamig no. After ko nga magbalot ng libro ay nagpalit nga rin ako niya ng damit dahil pagkainit nga. Nagbalot nga lang ako dyan ng 9 na pirasong libro at natulog na nga ako. At eto, kinabukasan, pagising ko nga, kumain lang kami tapos nagsimula na nga rin ako magbalot ng libro para nga maibigay ko na nga rin ito. At sabi ko nga sa kapitbahay ko, bukas ko na nga sa kanila to iaabot. Inabot na nga rin ako dito ng maghapon dahil binalutan ko nga rin yung libro ni Sena. Dahil hindi ko pa nga yun nababalutan, nagkabibigay lang noon ng Wednesday. 20 pieces nga ito lahat na plastic cover at sabi niya nga pag sumobra nga daw kay Sena na lang. Though marami pa naman kaming plastic cover dahil 3 rolyo nga yung nabili namin nung nabili kami. At sa isang rolyo nga hindi pa naubos yun nung nagbalot nga ako ng libro ni Gia. Pero dahil mas convenient nga to gamitin kaya ito na nga yung ginamit ko pang balot dun sa mga libro ni Sena. Itatabi ko na lang yung mga plastic cover na hindi nagamit at magagamit naman yun next year. At eto, patapos na nga rin ako at huling libro na nga itong babalutan ko. Fast forward na nga tayo, bali paggabi na nga ng mga oras na to at lumabas lang kami ng Daddy Gab para bumili nga ng nyog. Kinakalog-kalog niya nga at ewan ko bakit niya nga kinakalog-kalog yan. Basta ako pag namimili nga ako ng nyog, kung ano nga lang yung madampot ko, ayos na yun. At sa wakas nakapili na nga rin at 35 pesos nga pala ang isa nito. Buti na nga lang at merong malapit na palengke dito sa amin kaya naman pagkakulang nga sa rekado yung lulutuin ko nakakabili kagad. Yun nga lang bihira nga kami dito mamili dahil medyo may kamahalan na. May libreng kayod at saka piga na nga rin pala dito kaya yan pinapigaan ko na nga rin para hindi na ako mahirapan pa. Depende na nga rin sa'yo kung ilang piga nga yung gusto mo ay pwede naman. At dahil nakadilihensya tayo, charis, dilihensya talaga no? Kaya naman meron tayong pang merienda at eto dumaan naman kami dito sa may bakery na lagi namin binibilan ng tinapay. At talagang 50 pesos na tinapay nga yung nabibili namin kada magmerienda kami. Pagka-uwi nga hindi naman makukumpleto ang ating merienda pag wala ngang kape. Medyo naninilaw na nga rin pala itong mga tasa namin gawa ng mantsa ng kape. Kaya naman for tomorrow's vlog, diba tomorrow agad, gagawan natin yan ng remedyo yung lagi kong ang ginagawa na nilalagyan ng Sunrox. At eto, naglagay na nga rin ako ng asukal tapos sinunod ko na nga itong kape. Masarap nga sana to kung may gatas pero dahil tipid tayo kaya naman black coffee lang muna tayo for today's video. Masarap nga rin talaga magkape ngayon lalo pat nag-uulan nga. Tara, merienda po tayo mga Parsi at Marcy. Kaming dalawa nga lang ng Daddy Gab yun nasa lamesa dahil yung dalawang bata nandun nga sa upuan at nagtatablet. At kaming dalawa naman dito may pinanunood diba kanya-kanyang business yarn. At for today's ulam, samahan nyo ako magluto ng chicken curry. Pak, diba ang ganda ng transition ko doon. Abay, habang nag-e-edit nga ako kanina pinanunod nga ng anak ko, sabi niya, Mami Magic, naglalakad nga raw itong sibuyas at bawang. Pagkatapos ko nga mahiwa lahat ng kailangan ko ay nagpainit na nga rin ako ng kawali at naglagay ng mantika. Nawala nga sa isip ko na may luya nga pala itong lulutuin ko kaya ayan hindi ko na nga nakuhaan yung paghiwa ko niyan at hinabol ko na nga lang. Nung mag-aroma yung luya, nilagay ko na nga rin yung sibuyas at bawang tapos sinunod ko na nga itong mga manok. Nung mag-brown nga yung kabilang side ng manok ay binaliktad ko na nga rin tapos nilagyan ko na nga ito ng gata. Namiss ko nga rin mag-ulam nito at bihira nga ako magluto nito. Paano pag nagluluto nga ako ng manok kung hindi nga adobo prito? Naglagay na nga rin ako dyan ng pampalasa na asin at saka paminta tapos sinunod ko na nga itong curry powder. At ayan, for the halo nga lang tayo para nga mag-well combine itong powder. Maya-maya nga nung kumulo, nilagay ko na nga itong patatas na hiniwa ko kanina. At eto, luto na nga ang ating ulam kaya kain po tayo mga Parsi at Marcy. Abay, lahat ata kami nakataas nga ang paa, kayo din ba ganito? Ewan ko nga pag nagsisimula kami kumain nakababa nga yung paa ko pero maya-maya umaangat din. Yun na nga rin talaga kasing nakasanayan namin at yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.